Hello, everyone. Welcome to ABC, All About Canada, a program that educates, informs, and inspires our fellow kababayans with important concerns happening in the Philippine-Canadian community. My name is Rovic Canono. I am your host. Today's topic is 5 questions on life insurance. Very interesting. And our guest is the Secretary of Circulo Pampangueño in Vancouver, Canada. And also, she is a licensed insurance advisor since 2019. Let's all welcome Serlin Pizarro. Hello, good day everyone. My name is Serlin Pizarro. Hello, Serlin. Kamusta? Mabuti po kuya, how are you po? I'm fine, I'm fine. Siguro gusto malaman ng kababayan natin paano ka nag-start bilang licensed insurance advisor. So I started po in 2019 and I was inspired by one of my friends. We all know she recruited me in this company Mm-mm, because she saw me working graveyard shift for that time. mm-mm, So now she saw the pain in me, like, you don't have enough sleep mm-mm, and I'm still struggling financially. mm-mm, Not really like struggling. It's mm-mm. like parang paycheck to paycheck. It's not enough. So Oo. she said, there is this opportunity. Maybe you wanted to try. Mm-mm, And then she said, it's not just the opportunity. It's the essence of helping people also, mm. I see. helping protect their interests as well and their loved ones. Ano So ba yung job mo na graveyard? nasa warehouse po ako before. Mm, Because that time po, I really needed to do it because my children are still small. mm, And so kung magbabayad kami ng babysitter, mm. parang mas expensive pa po siya Okay. kesa doon sa work ko. Oo. So, yun po Gaano ka yung... nakatagal dito sa Canada? So, we came here po in 2003 po. Doon po ako nag-start. 2003. All right. Okay. Saan ka sa atin sa Pilipinas? Sa Pampanga po ako sa Angeles City. Oo, So, Kabalen. Kaya, oo nga pala. Kaya nga secretary ng Circulo Pampangueño. All opo. right. Okay. So, welcome, Kabalen. Okay. Papasok na tayo sa ating topic na top 5. Pero bago ito, bago tayo pumasok, o baka question number 1 yung about life insurance. Question number 1 ba yung life insurance, about life insurance? Pwede rin po siya. Alright. O sige, pumasok na tayo sa first question about life insurance. So, ang first question po is, why do I want life insurance? So, simply because we want to protect our family po, di ba? And in case of an early death, our beneficiaries, which is our family, they have income replacement. And dito po sa culture ng company namin, we don't simply call it life insurance. We call it love insurance. Kasi kahit wala ka na, your legacy is still there. Di po ba? Kasi makakapagpatuloy pa rin yung loved ones mo sa kanilang lifestyle. Makakapag-continue po sila sa kanilang education. That is why we need life insurance po. Alam mo, magandang term yun. Ngayon ko lang narinig yan, love insurance. Life insurance po. Oo. Ano pa ang benefits ng ano? Or papasok nasa number 2 yun, question. um, it, pwede rin po sa number 2 na rin natin siya, yung um, what type of coverage is available for life insurance. So, yun So, yung, ano, sige, pumasok na tayo sa number 2. Mamaya na ako magtatanong, buti pa. Oo. sige po. Sige, Ang number question 2 number po, 2. Wow. okay. So, number 2 question is, what type of coverage is available? So, right now po, para hindi sila nako-confuse ang mga clients or mga tao po, we have two different kinds of coverage po. One is group life insurance and an individual insurance. Yun Mm, po yung two types. So, pagka po kasi group insurance, yan ay benefits coming from our employer, which is good, di po ba? mm, mm, Kasi nagpo-provide sila ng insurance sa atin. mm, At the same time, doon po sa group coverage na yun, meron din mga medical coverage doon, like yung mga extended health natin, yung mga dental, mm, yung mga physiotherapy natin, yung mga medicine natin, mm, nako-cover din nila. mm, And at the same time, ang ibang company po, they shoulder the premium for us. mm, Others naman, they get it from our paycheck
monthly, low cost din po siya. So it's nice to have one if you're employed. The question is po is, what if you're no longer employed? Bigla kang tinanggal, bigla kang nagkasakit, hindi ka na-covered, or yun na, pinaka worst case scenario po is na-lay off ka or na-terminate ka. So kung group life insurance meron ka lang, it's also po risky for your family, especially if you have small children. So it is good that we also have our individual life insurance. So pwedeng sabayan, di ba? Opo, pwede po yun. So yung life insurance na yung life individual po, you can be covered more than the company is covering you. So normally po, ang pinaka-standard coverage na naibibigay ng company, say 25,000 to 50,000. Depending din ho yun kung ano yung position mo sa company. So if you are like for example, a director or a manager, syempre medyo iba yung rate nila sa mga ordinaryong manggagawa lang. So if you have your life insurance personal, your individual, you can dictate po whatever, how much coverage you want po. Yun po yung kaibahan niya. True. Oo. Paano naman yung parang gusto niyo i-continue? Pwede ba yun? Meron bang Pwede ganun? rin po. Kunwari, yung nanghihinayang siya dun sa, kasi kunwari, meron na siya individual, na layoff siya, posible ba na i-continue niya yung group insurance, pero ibang terms siguro? Posible Opo, kaya? pwede po niyang ituloy yun. Say for example, ang coverage niya is 50,000 for example, yun lang kasi yung binigay ng company. Pwede po niya ituloy yun, kaya lang iba na po yung rate. Hindi na siya, ang premiums niya is not on the category as group. Kasi pool po kasi yan ng, money pool po kasi yan from the company. Kaya medyo mura siya. But if it's no longer with the employer, it's gonna be expensive po. Kasi ang category niya is as life insurance na rin po siya individually. Magiging ganun na po yung category niya. Alright, klaro. Okay. Papasok na ba tayo sa question number 3 on life insurance? Yes po, doon na po tayo sa question number 3. So what if I don't die? So ito po normally sa mga term insurance applicable. Normally po ang ating mga term insurance are renewable and convertible. Okay, So, liliwanagin ko lang Kasi opo. sabi mo kasi, what if I don't die? Of course, mamamatay Opo. sila, no? Pero ang ibig mong sabihin, kumuha kasi sila ng insurance na pumaso na. Buhay Opo. pa sila. Opo. Life insurance yon o love insurance yon, di ba? Opo. Okay, sige. So ano mangyayari? Kung buhay pa sila, malakas pa sila, katulad ko kunwari, kumuha ko ng term, 10 years. Oo, maglalapse na sa next year or this year, buhay na buhay pa ako. Di ba? So ano mangyayari? So ganito po yun. Kung kumuha ka ng term insurance, okay din po yun. Kasi, say for example, nung kinuha mo yun lang ang na-afford mo that time. Okay? So, it's good kasi nakaprotect ka pa. Ngayon, sometimes, because this happened to me, kaya po talagang very po ko sa life insurance When I came here to Canada, I only got term insurance. And then we forgot all about it. Kasi ang laki po ng aking coverage. 500,000 20 years ago is big. So okay po yun. And then, alam niyo po ba nangyari? A year before na mag-lapse yung aming term, in-offeran po kami ng company na i-renew and i-convert. So yung pong 500,000 na yun, naging 50,000 na lang po siya. So konti na lang. Pero napakamahal na po niya. Kasi I was age, how much na po? 50 plus that time. So as much as possible, kung halimbawa hindi ka naman namatay, alam niyo po yun, ang mga advisor, ang role po ng advisor niyo, insurance advisor niyo, is to remind you, at least every year, i-review po nila yung situation niyo para ma-remind po kayo na, term lang itong nakuha mo ha, in coming years, ito na lang ito ang magiging conversion mo. Tapos ang magiging bayad mo is expensive na. So it is much better as early as now, as healthy as they are, we can offer na po a permanent insurance. Okay, mga kababayan, so maliwanag. Yung palang insurance na merong time limit, okay, may duration, ang tawag term. Diba? At yung wala namang time limit, ang tawag ay life.
Permanent. Permanent. Okay, all right. Insurance. So, tapos ka na-explain yung term. Dito naman tayo sa permanent. Opo. All right. Opo. Okay, pero bago yan, Mhm. tanong muna ako. Paano nga kung term? Meron siya. Opo. Okay lang din po yun kasi it is serving its purpose. Kasi hindi naman po lahat ng kumuha ng term, yun lang ang afford niya eh. Hindi Mm-mm. po eh. Kasi meron din kumuha ng term because of mortgage. Kaya lang Mm. siya napa-insured kasi may mortgage siya for 20 years. Mm-mm. So, after 20 years, hindi naman niya kailangan. What if meron naman talaga siyang permanent? Hindi po. Mm. Kasi may mga layered solutions din po tayong mga product na ganun. Kasi Mm-mm. meron din po rin tayong mga client na gano'n na gusto lang niya term, 20, that's it. Kasi ang mortgage ko, good for 20 years lang. So, okay na ako. Kasi Mm-mm. po alam niyo, fair Paano treatment of yung, customer, sige, of course, them. bago ka pumunta dun sa permanent naman, paano yung may permanent lang? Ma-advise mo ba na dapat kumuha, paano kung yung term, meron lang siya term? Opo. Oo. Diyan Yeah, na ba, papasok na ba, sasagutin mo na ba yung tanong na ano ang kagandahan ng permanent? okay. Ang permanent po kasi, kuya, is, uh, ano po yan, amount po yan na pag namatay tayo, ganun din naman po yung term, tax-free po yan. Ang permanent po kasi, kuya, it has a cash component. Ang mga permanent insurance natin. Naka-insured ka and at the same times, nag-accumulate po siya ng cash value, ang mga permanent insurance. So, over the years po, as you contribute a premium, pwede po kayong makapag-access kung nag-grow na po yung cash value ninyo dun sa insurance na yun. Kasi po naka-allot siya sa investment. Mm. So, most of the clients po is, say for example, 20 years ago or this 20-year-old person, kumuha po siya ng permanent insurance. Ngayon, after 10 years, malaki na yung, nakita niya, malaki na yung cash value niya. Kasi this insurance advisor should review with the client kung ano na po yung nangyayari sa policy na or contract ng client. Yes. So, inire-review sa kanya, eto na yung cash value mo, eto na yung nangyayari sa fund value mo. Mm. So, if you continue paying that, mas lalaki pa yan. So, syempre po, na-i-inform yung client na meron na pala siyang cash value. Sabi niya, "Hoy, Sir Lynn, meron na pala akong cash value. Nangangailangan ako ng pera. Pwede ko bang ma-access ito? Mm. Ganyan-ganyan para ma-send ko sa Philippines or kung ano man pong use na pwede gusto niyang gamitin yun." So, yan po yung kagandahan sa permanent din. Meron po siyang cash value na nandoon. So you mean, yung permanent, bukod sa yung talagang purpose niya na kapag ikaw ay nawala, ay Opo. merong love insurance na matatanggap yung Yes po. kamag-anak mo, meron pa siyang kaakibat na cash value. Yes po. Yes. Okay, sige, maliwanag. Ito ang tanong. Okay, kunwari, in-avail ko yung cash value. Kunwari, 5,000. Opo. Nag-zero yung cash value. Inaalaw ba na mag-zero? Sorry, Oo. Inaalaw ba? At anong effect doon sa claim ko, yung sa Okay. pinaka-sured amount? Ganito po yan. Kasi, um, pag po kasi may cash value ka na, ang company po na kung saan po kami nagki-cater ng product, it will only allow this client to access 60% of the cash value. I Kasi see. po, yung 40% na maiwan ay nag-earn pa po siya ng interest. Mm. Kasi po yun ay matitira para doon sa kanyang beneficiary. Hindi Mm. po niya ipapa-access lahat sa inyo. I As much see. as possible, meron pong dapat maiwan doon sa mga beneficiary. So, are you telling us na yung mismong value at kung may nangyari sa kanya, lumiit? Opo, syempre, kasi Mm. in-access mo na yung cash value eh. I So, see. ima-minus na lang po doon kung ano man yung pinaka-total. So, kumbaga, ang pinakamaganda, wag mong i-access wag Opo, mong wag mo i-withdraw. i-access. Wag Yeah, mong i-withdraw. Kumbaga, ano lang siya, option. Yun na nga lang, yeah, lilit yung pinaka matatanggap ng inyong yeah. loved ones. I see, Yes I po. see, I see. Maliwanag. So, ano ang advice mo? Doon sa may So, term lang mhm, na na malapit ng mapaso. opo. Oo. At malakas pa. Habang maaga, ano ang payo mo? Kumuha ng permanent din? Opo, as much as possible, kung lalo na kung maliliit pa yung mga anak mo or meron ka pang sinusuportahan sa Philippines,
ay kumuha ka na po ng permanent insurance habang healthy ka kasi nakadepende rin po yung premium mo kung healthy ka, Mm, non-smoker ka, mm. at saka yung age as well. So the more younger and healthy, the better po. Oo. Kasi parang kami, may edad na kami nung kumuha kami ng mga permanent. So parang ang mahal po. It seems like it's actually yung iba iniisip nila na expensive, burden. Actually, hindi po siya burden. Kasi at the same time po, may naitatago ka doon sa permanent insurance eh. Oo. Okay, so napag-usapan natin yung may term, Mhm. na walang permanent, napag-usapan natin na maganda, may term na, may permanent pa. In your Opo. experience as a licensed insurance advisor, Sir Lynn, meron ka na ba, or gaano ba karami ang mga kababayan natin na totally walang insurance except yung group coverage kung sila ay empleyado? Madami din po, pero normally po, ang mga na-encounter ko yun ay mga ibang lahi po. Pero tayo pong mga Filipinos, kahit ano man po yung coverage na yan, term man siya o permanent, Meron. meron po sila. Meron po sila kahit maliit lang. I Ang see. ini-encourage ko lang po sila, if financial condition improves, Mm, mag-upgrade po sila. I Sa see. mga ibang lahi po na na-approach ko, meron po kasing ibang lahi na hindi naniniwala sa insurance. Lalo na yung nag-earn ng investment Mm. kasi they don't believe in that O po. sige, okay, bago tayo pumunta doon sa next question, bigyan mo nga kami ng example based on your experience or ng Mhm. company experience na talagang nabiyayaan ng Love Foundation. Sorry, Love Foundation. Love Insurance. Noong sumakabilang buhay. Bigyan mo lang kami ng Okay. story. Ganito po, Ano lang, brief kuya. story lang. Okay. Ah, alam ko ito po ay na-feature sa Omni News. Kung Mm. natandaan niyo po yung apat silang estudyante pumunta sa Medicine Hat and then na-accident po sila. Medicine Hat. Yung, kung, yung nag-exam po sila doon, parang kumuha sila ng certification. Okay. Yung po tatlo lalaki, yung isa babae. Yung Mm. pong isang babae is single mom. Na-news po siya eh. Hindi, ito ba yung hindi na aksidente doon sa kumbaga na sa pauwi na or papunta pa Opo, lang pauwi na sila. driving? Parang bumangga sila sa truck. Oo, oo, oo. So, lahat po na itong mga batang ito ay nakapag-settle po sila ng life insurance nila through us po. Ang Mm. nakatulong po sa kanila ay agent na sa aming company po. Buti kumuha sila kahit na Yes international po. student pa lang Yes sila. po. Yes po. Kasi po ay may open mind po kasi sila eh. Kasi syempre naipawaliwanag pong mabuti sa kanila kung ano yung importance of having one. So yun po kuya, we're not proud kasi we're really sad about it. Mm. But then po, doon po sa merong anak na single mom, Mm. napakalaking benefit po ito doon sa kanyang anak na 3 years old or 5 years old na Mm. hanggang pong pagtanda niya, secure na po yung kanyang education. 750,000 po yung coverage na kinuha niya. Kuya, isipin mo how much is that in peso? Mm. Alright. $750,000. Mamaya kukwentuhan mo kami ng kwenta. In a sense na magkano ba kunwari gusto niya 1 million ganyan. Bibigyan Mhm. mo ako mamaya ng para swak na swak sa mga tanong nila. Alam mo Okay. ba, ito sabihin ko mga kababayan on my personal, I would say plans in life. Nung pumunta ako ng Canada, marami rin akong goals. Ang isa sa goals ko, alam nyo, magkaroon ng life insurance na dollar. Kasi nga, syempre, nasa Canada ka na dollar. Pero kasi nung nasa Philippines ako, nagtatanong na ako sa mga sa US actually. Pwede ba ako bilang kahit na resident sa Philippines magkaroon ng ganyang insurance cover kasi sa gustuhan ko na magkaroon ng insurance na in dollars. Hindi Mhm. pwede. Kaya ako mismo naniniwala sa life insurance. Okay, papasok na tayo sa next question. Pang ilan na yan? Pang number 4 na po. Number 4. Mga kababayan, pang-apat na question regarding life insurance. Okay. So, how can I upgrade my current policy? So, to me po, if you have an insurance advisor right now, contact your insurance advisor and reassess your current status, job, your health, and affordability. So, dito po papasok yung DIME method, meaning the debt, income,
mortgage, and education. So, importante po yun na ifa-factor natin para ma-determine po sa inyo, ma-determine ng isang client kung how much po talaga yung protection na kailangan niya. We just don't like, oy, ito 500,000 ka, ito ang good for you. Hindi po ganun. We should factor all those uh, uh, debt, income, mortgage, and education. In Sige. other words po, yun yung financial needs analysis ng Okay, client. so okay. Parang financial analysis. Tagalogin lang natin. Opo. Debt as in utang. Utang po or kasama po dyan yung funeral. Okay, all right. Okay. I is income po, yung income. kita. Salary. Opo. Yung M, mortgage, yung hinuhulugan sa bahay. Bahay lang ba? Opo. Bahay lang. Opo. Bahay or car loan. Ano Ang na car loan kinalaman falls nung behind ano? ano kinalaman nung e-education kung nag-aaral siya? Kung meron pa po siyang maliliit na bata. I see. Sa mga anak. Yeah. See, So, see. kailangan po natin i-factor lahat yan para ma-determine po kung how much po talaga yung kanyang kailangan. We just don't give them, quote them na, oh, kasi 35 ka, ito ang kailangan mo. Hindi po. We will need to assess your financial needs analysis. Alright, okay. So may question ako. Kunwari, meron existing na term. Opo. Okay? Pwede kasing kumuha, no, sabay ng isang life. Opo. Meron bang yung term based on your experience o sa company na pinagtatrabuhan mo, yung term pwede ma-convert to life? Sa permanent po, pwede po. Renewable, karamihan naman po is renewable and convertible po. I see. Hindi, kaso nga, sabi mo, convertible, pero ang nangyari sa isa, from 500,000, biglang naging 50,000. Yung ba ang convertible na sinasabi mo? Yes po. Ganun po kasi talaga siya. Meron po kasing software yung mga insurance company na sinusunod. Kumbaga parang nadi-depreciate din siya. Pero kasi po magiging mahal na siya eh. Alam mo, actually, totoo yan kasi meron ako alam na kumuha ng malaking life insurance, pero term. Oo. So, hoping or thinking, because hindi nga naman siya nagtatanong, no, insurance background, thinking na makakakuha pa rin siya ng another $1 million, kunwari, ganun yung kanyang life insurance. At the end of the term, ngayon ko lang narinig yan na bumababa. Yeah, it can be continued. Yeah, it can be converted, pero at a smaller amount. Kuya, sorry. I want to correct myself too. Kung halimbawa po, ang kanyang coverage is, hindi ko po na-note ito, ang coverage niya is 500,000. Ang term po niya, di po ba? Malapit nang mag-lapse. Pwede rin po niyang i-continue yung ganong same amount, pero super, super mahal na po siya. Kumbaga yung monthly ang magbabago. Opo. Pwede rin naman na kung gusto niya, yung hulog niya the same, doon po naman bababa yung face amount na naging 50,000. Mag-a-adjust siya. No? Either ito, either way po. bababa. Okay, so ang isa pang tanong naman ay ito. Nakalimutan ko tuloy. Sorry kuya. Hindi, maganda yung discussion eh. Sige, continue ka pa sa explanation. Nawala lang sa loob ko yung susunod kong tanong. Pero about ano pa rin. Iniisip ko kasi, paano kung sobrang laki. I mean, yung kanyang babayaran monthly, so mapipilitan siyang mag-reduce kasi ang gusto niya talaga, ang dream niya, ang makuha nung kanyang kamag-anak, ganun kalaki, sabihin mo ng 1 million. Ano? Oo. So, depende rin po yun, kuya. Depende nga rin din yun sa health status niya and affordability po niya. Kung ano po yung afford ng client, dun po tayo, kuya. Kasi fair treatment to customers po lagi tayo. Kasi hindi tayo pwedeng kahit gusto niya, kung hindi naman po niya afford, makikita din po kasi ng company yun. I-review tayo. Baka po tayo ma-technical ng Insurance Council of British Columbia na pinilit mo yung client ganito. And then later on po, ika-cancel din niya kasi hindi na niya ma-afford. Which is sayang din naman po yung hiningi.
Actually, naalala ko na yung sasabihin ko. Actually, hindi siya tanong. So, just a clarification. Ano? Mm, So, kapag ang term pala, dahil ano lang siya, limited time, mhm, so magbabago yung insurance coverage or yung monthly mm. on another arrangement at the end of the term. Kaya nga term di ba? Opo. Mhm, So, yung permanent, kaya tinawag na permanent, lifetime na same monthly payment at same yung coverage mo. opo. Alright. Okay. So, Yun ang at saka ano po siya, ang normally po lahat ng permanent karamihan ay 20 years to pay. yes, yes, yes. And then covered ka pa. Covered ka Oh. na. Okay, so ito, katanungan. Mhm, Bago tayo pumunta sa panglima, kasi nasa dulo na naman tayo, kaya opo. magtatanong na. For somebody who is 50, 55, Mhm, for a permanent life insurance na gustong 1 milyon, mhm, okay, healthy, okay, healthy naman, normal yung debt sa cards, may mortgage na binabayaran, ganyan. mhm. Mabibigyan mo ba ng ballpark figure kung 1 million yung... Kailangan ko mag-login. No. Sige, sige, sige. On your experience na lang. Or mahirap. Mahirap kailangan personal Mahirap po assessment. kasi, Hmm. kuya, baka ma-note ako dito, Ano ka? ano ako. Okay, okay. I understand. I understand. All right. Kasi mamaya mag-expect yung iba na ganito. Oh, sabi ni Sir Lin na ganito, ganyan. Baka sabi Patay niya, tayo dyan. ma-quote ka. Yeah. Ito si Rovic eh. May kasalanan eh. Inano ko eh. Off guard ako eh. Oo. Sige, sige. So, papasok na tayo doon sa panglima. So, panglima po, where do I Panglima, buy? na question, mga kababayan, pinapaalala ko lang sa inyo, ang topic natin, 5 questions on life insurance. Nandun na po tayo sa panglima. Okay. So, where do I buy a policy? So, again, I would recommend for more personalized experience, find a professional licensed insurance advisor. Mm. Kasi po, pag online natin inaano, minsan parang robot lang yung kausap mo. Mas maganda po kung yung the client Personal. deserves to know what they're getting. Mm. Hindi po ba? Mm. Para mas ma-explain kung ano yung mga benefits nung kukuhanin mong product para sa sarili mo or sa pamilya mo. So, pwede nila akong kontakin. Oo. Saka nga pala nila pwede ko. Pero mamaya na yan, dahil may mga tanong pa ako. May mga tanong pa Sige ako. po kuya. Oo. Mag-ano na tayo at medyo maaga pa naman. Oo. O, sige po. Yun nga, sa mga gustong malaki yung kanilang maging life insurance na matatanggap, yung love insurance nila, ano muna ang mga payo mo bago, ano muna Okay. ang dapat, kumbaga, expectation? Yeah. Kasi baka gusto nila 1 million, ano Yeah, who naman, wouldn't like that? Oo, Siyempre, kailangan yung budget ready rin dyan. oo, oo. So, ganit po yan. Normally po, yun na nga, yung financial needs analysis, yung unang-una, Mm, yung mga know your client, yung mm. mga information na yon, at saka po yung kanilang salary. Siyempre, hindi naman po namin tinitignan yun. But you just need to be honest po. Hindi naman namin tinitignan yung mga sweldo niyo or whatever. Ang Honesty retired, lang po ang talaga. ang retired pa pwede pang kumuha ng life insurance? Basta po healthy siya, why not? Mm. Yung sinasabi mong international student, anong klaseng insurance yon na inoffer? Sila ay I believe kuya is it's term. term, oo. So, Opo. pati pala international student, basta nandito ka sa Canada, kahit na hindi ka PR, Kasi po karamihan ng international students most likely may nakaakibat na open work permit. tama. Kaya Work permit. nabibigyan po namin sila. Opo. I see, I see. Oo. So, kung international student ka, pero wala kang work permit, kasi Open work may permit mga po may normally. mga school may mga schools na Opo. may mga courses pala na Yeah. hindi ka pwede magtrabaho. Oo. Opo, opo, Yun, opo. wala yun. Yeah, Hindi. yung pong basta nandun po na nakalagay na open work permit, we can Oo. provide an insurance po. Meron ka bang freedom to tell us kung magkano para lang sa kaalaman nila yung very minimal, pinakamaliit na
na pwede nilang i-budget na monthly? Ang Kasi exam at least yun, kasi ano. kaya ako So, naitanong, baka akala ng iba, burden yan, mahal yan. ay Yan. hindi po siya burden. Why? Kasi po kung halimbawa po, hindi, I hope she don't mind naman po. So, she contributes $200 a month. She's 25 now. She started at the age of 20. So, she's covered for $500,000. And then she has sa loob po ng anong yun, meron siyang $40,000 critical illness at the same time. So dahil single po siya, hindi ko po siya nilayered sa term kasi wala po siyang kasi kumbaga parang nakita ko po na hindi pa naman po niya need ang magkaroon ng term insurance for the purpose of mortgage. Kasi young pa po kasi siya nun eh. Kasi siyempre, ibibigyan mo rin yan ng explanation sa insurance company why ganito yung binigay mo. So, hindi naman tayo basta magra-write for them. So, $200 po yung contribution niya for $500,000 with critical illness of $40,000. And at this straight universal life po yun. And then, pangalawa, alam mo, yan ang problema sa sa insurance eh. Marami silang terms na gulong-gulo ang mga ordinary mamamayan. Oo, merong term, permanent, merong universal life insurance. Yeah. Oo, nabanggit mo na rin lang. Ano ba yung universal life insurance na yan? Universal life insurance is also a permanent life insurance po. Ito po, yun lang po ang ibibigay kong ano po kasi siya, meron din siyang cash value. And then, meron din siyang flexibility of premiums. Kapag halimbawa po, nawalan ng trabaho ngayon po, walang trabaho, may flexibility of premiums po siya right now. So, tumawag siya dun sa company, sabi niya, hindi ko kayang bayaran ngayon yung aking premium, ano bang pwedeng, kasi ayoko naman din, wala akong coverage. So what the company did is, yung cost of insurance lang po niya, ang kanyang binabayaran right now. Yung pong investment, naka-hold siya until she finds her permanent job. Okay, maliwanag na maliwanag. Napakasarap magkaroon ng life insurance. Di ba? Mali. Napakasarap magkaroon ng love insurance. Okay, so finally, Sir Lynn, anong mapapayo mo sa kanila? Anong iyong last message sa mga kababayan natin? So, ang last message ko po sa kanila is, eto po, time is one of the most important things in life. In fact, our time is not guaranteed and is limited. So, why wait pa po na tumanda tayo at maging unhealthy if we can have one now po para sa inyong mahal na sa buhay. Kasi this is the legacy that you will need or you will leave behind your family. Kagaya nga po ng sabi ko sa kanila, if you pass away, hindi lang po pera ang iniwan nyo sa mga beneficiary nyo, kundi pinagpapatuloy nyo yung pagmamahal nyo sa kanila. Kagaya po ng sabi ko sa inyo kanina, we call it love insurance, hindi po talaga life insurance. Alright, well said, Sir Lynn. So, paano kanila makokontak sa mga kababayan natin na gustong kumuha ng life insurance? So, you can reach me po by my phone, 778-875-9296. And if you have my business card po, kuya, you can flash it. Yes. So, okay lang po ba sabihin ko yung company ko? Oh, yeah, of course. So, I'm connected po with Greatway Financial, our managing general agency. Doon po namin pinaprocess lahat ng mga paperworks to submit in the insurance company po. Ang Gateway ba ay kumbaga parang umbrella at maraming ang Gateway ba ay maraming insurance companies na hawak o Gateway ay isang insurance company na? Gateway po is a managing general agency po. So, ano lang po kami. Kami po ay mga broker. Independent broker po kami. Alright. Okay. So, maliwanag na maliwanag. Thank you so much, Sir Lynn, for the time and for the information sa mga kababayan natin. Okay. Thank you din po, Kuya. And it's an honor to be here. At least po kahit paano nakapag-impart tayo ng knowledge sa mga kababayan natin. And huwag po kayong matakot sa life insurance kasi po magiging masaya kayo in the end at pati rin po ang inyong mga mahal sa buhay. Alright, thank you so much, Sir Lynn. I'll see you again. And thank you everyone for watching ABC, All About Canada.
program that informs, educates, and inspires our fellow Filipinos regarding life insurance, love insurance, and everything else that's happening in the Philippine Canadian community. My name is Rovic Canona. I'm your host. I will see you again. Thank you.